Natatandaan nyo si Lopez, mga kababayan? Yung pumunta ng Kongreso, tapos ang sinasabi, nag-water cannon din daw po tayo. Isa po sa nagpapakalat ng mga fake news, mga bossing. Syempre, ano ba naman ang gagawin yan? Di ba, kakampihan si Inday Sara Duterte, no? Nag-post na naman. Alam nyo ho, pansin ko ho dito sa mga ito, diyan sa mga social media influencer na sumusuporta ho kay dating Pangulong Duterte. Kapag ka nandoon na sila sa mismong laban, mga iyakin naman ho. Pag nandoon na ho sila sa mismong laban, tameme naman ho, mga kababayan. Bukod sa iyakin, uto-uto pa. No? Tapos sasabihin pa ng isa, opo, tanga po ako. Bakit to, mga bossing? Kung makita nyo yung mga itsura nila nung pinatawag sila, para hong mga kawawa eh. Di ba, Chi? Pero kapag wala na doon sa Congress, nakalabas na sa Congress, mga magpo-post na yan. Kumbaga, yung matapang na version na huulit nila, mga kababayan. Pero pagdating naman doon sa Congress, iyakan ng iyakan. Sabi ni Max Safe, bumanat na naman yung sintong Mark Lopez. Sabi niya dito, sana isunod na i-announce ng administrasyon ang 20 pesos na lang ang spam. Ganun lang pala kasimple. Ako ho, mga kababayan, hindi ko alam kung paano ko iintindihin itong sinasabi nito. No? Kasi ho, parang wala na. Yung tipo ho bang, hindi, basta may ma-post na lang ako. Basta ganito, ganyan. Basta makontra ko na lang si Bongbong Marcos. Spam! Mga kababayan, paano magiging 20 pesos ang spam? Sinagot siya dito sa ibabaw. Mga bossing, ano sabi sa kanya? Kundi ka ba naman isa't kalahating tanga o nasabihan ka ng tanga? Hindi ako nagsabi niyan, Lopez ha. No? Ang sabi ko sa iyo nung una bugok. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating tanga, sabi sa iyo ni Sumagi, ikumpara mo ang spam sa bigas, imported yan. Imported ang spam. Gawa ng isang kumpanya sa ibang bansa yan. Diyos ko po, mahabagin, lusaw na. Wala na tong mga to. Kahit na lang ho, yung paliwanag nga niya doon sa sa water cannon. Mr. Chair, tayo din po ay water cannon, napagalitan. Ano sinasabi mo water cannon? Nalito, nataranta. Kung ano-ano ho yung pinag-iisip. Kung ano-ano ho yung mga pinagdadahilan doon sa water cannon. Mr. Chair, ang pagwa-water cannon is a facility po, Mr. Chair. Wala, corner talaga. Sige po, Mr. Chair, fake news po ako. Ganon. Di ba? Nalulusaw na ho sila, mga kababayan. Nalulusaw na ho sila. No? Masabi lang, kumontra ako kay Bongbong Marcos diyan sa 20 pesos na bigas. Palibasa ko yung kanilang tatay, mga kababayan, mukhang malabo na mangyari yung 7 pesos na bigas nung kanilang tatay. Kasi nandoon na po at mukhang matatagalan na pong lumabas kung hindi ho guilty. Sabi ni Prudencio Montero, lahat gagawin para bumagsak ang BBM administration, kaya't dapat sila ang mawala, no, sa national government. Nahawa na rin ng mga Duterte. Sabi ni Flor Igna, 450 yen spam dito sa Nagoya. Magkano yung 450 po? Ilang US dollar yun? Kaya Ma'am Chris Rose, sabi, it's $4 ang spam dito. Swerte ba siya? 20 pesos na bigas. Dito ho sa amin, huwag nyo nang tanungin, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, it's either $6 or $7. Pero wag po kayo, mga kababayan, hindi po USD yun. Hindi po US dollars yun. Cayman dollars po yun, mga bossing. Ginto yan sa amin. Magkano ang 6 Cayman dollars? 6
times 70 times 70 pesos, 420 pesos ho, mga kababayan, ang spam. Tapos dadalhin sa Pilipinas, 20 pesos. Hindi, ang gusto kasing ipamukha ni Mark Lopez dito, ganun kadali lang pala eh, ganito, ganyan eh, no? Inuutulan kayo ng gobyerno ni Marcos. Yun naman eh, ibabawas din. O ang tax din ng taong bayan ang magbabayad yan. Ang importante dito sa pinag-uusapan, mga bossing, yung 20 pesos na bigas na kapag bumili yung ating mga kababayan, ang huhugutin sa kanilang bulsa, 20 pesos. Yun. Kahit nasabihin mo pang, naku, subsidized pala ng tax ng taong bayan. Ibig sabihin pa din, ang ilalabas pa din is 20 pesos. Hindi 35, hindi 40, 20 pesos lang ho. No? Sabi ni Shiro Kansaki, may sira na yung katukayo mo, idol. Ewan ko dyan. Tapos, sino ba may sabi? Yung yung idol, yung idol ng bata ni Jordan G. Si ano pangalan nun? Yung lawyer, yung chubby. Oh, sabi, mga OG daw po nilang mga vlogger ito. OG vlogger, umaamin. Opo, fake news po ako. OG na vlogger, nag-iiyakan doon. OG na vlogger, umaamin. Opo, tanga po ako. OG vlogger. Pagkadating doon si Trixie, Mr. Chair, yung tipo bang ang hina-hina ng boses, kakala mo ang nakakaawa na? Nako, mga kababayan, aabangan po nila. Kung gusto nyo po makapanood ng comedy show, aabangan po ulit natin sila. No? Pihado po na meron pa pong susunod na pagpapatawag po sa kanila, mga kababayan. Dahil ang nakita ko ho doon, marami pa yung mga tatanungin ng mga vlogger. Yung mga kasamahan nitong si Lopez, yung iba ho wala na. Nag-uugat-ugat na. Ito, sumuko na ba yan si Lopez? Kasi parang nabalitaan ko, narinig ko, Neil Deluta. Parang narinig ko, susuko daw si Lopez. Hindi ko lang alam kung tinotoo na ho, mga kababayan. Parang hindi pa din naman. No? Parang hindi pa naman din ho, mga bossing. Kasi, malolong ko ho kasi yan doon sa Congress. O, yung mga kasamahan niya, si Badoy, si Eric, wala na ho, nagsitakasan na. Si Banat Bay, nasaan na? Wala na din. No? Mga nagsitakasan na ho, mga kababayan. Nasa ibang bansa na. May mga ibang mga vlogger, ayun, hindi na umuwi ng Pilipinas. Kala nyo naman makakatagal kayo ng ganyan. Lalo na kapag kayong wala naman kayong mga work permit doon sa inyong mga pinupuntahan. Wala kayong mga proper permit. Ano gagawin nyo dyan? TNT. Harapin ninyo. Kasi sabi naman sa Congress, yung pagpapatawag sa Congress is para kayo ay makatulong para mahinto yung mga nagpapalaganap ng mga fake news. Sabi ni Tanil, May, Banat Bay, bakla sa Japan. Ano ba yan? Sorry, malabo kasi mata ko. Kapag kasi nakablog tayo, minsan ito, ginigilid ko sa lamin ko. Banat Bay, namamakla sa Japan, sabi ni Tanil. Akala ko, Banat Bay, bakla sa Japan. Nagkanya-kanya na. Totoo, si Eric, yung matapang-matapang na Eric nila, wala na. Nasa Estados Unidos, palipat-lipat na ng bayan sa Estados Unidos. Nagtitipon po nung mga kasama niya, nung makikinig, sa 10. Usapang pagpapabagsak pa din sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, nung pinapanood ko si Eric, 10 tao, nangangarap kayo, mapabagsak nyo si Pangulong Bongbong Marcos. O yung si Roque, wala na din. Di ba? Tingin nyo ho, si Lopez haharap sa Kongreso? Hindi. Sa susunod na pagpapatawag,
Haharap po kaya ito o baka magtatago na din ho? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata, mga bossing.